Loan application status processing. So hintayin lang natin saglit. So ayan na po guys, almost there. Malapit mo nang makuha ang product loan mo up to 60,000 pesos. Hi guys, magandang tanghali po sa lahat. Ito po muli si Melvin at sa video pong ito ay may ibabahagi po ako sa inyo. Pwede na palang makapag-reloan sa home credit kahit may existing balance pa po tayo guys. Ibig pong sabihin, kahit may utang pa po tayong hindi pa nababayaran o hindi pa na fully paid, ay pwede na po tayong makapag-reloan. Just keep on watching guys dahil ipapakita ko po sa inyo na sinubukan ko talagang in-applyan kahit may viable balance pa po ako. Disclaimer lang po guys, ang bidyong ito ay hindi po sponsored ng home credit guys ha. Bago ko po sisimulan, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe sa akin, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may i-upload akong mga bagong videos sa aking channel. Maraming salamat po. And so, let's start! Ito, panoorin nyo. So ngayon guys ay open na natin ang ating home credit account. So makikita natin guys na may nakalagay pang due payment amount sa aking dashboard. Yan po ang 1,523. So ngayon guys, tingnan po natin kung nakailang payments na po ako. O ilang buwan na po ang nabayaran ko bago ako in-offera na naman ng another loan. So pindutin ko lang itong schedule or itong may maliit na araw na may kulay green. So ayan po guys, may nakalagay na po na product loan. So in-offera na naman ako ng home credit ng product loan up to 40,000 pesos. So i-scroll down muna natin guys para makikita po natin kung ilang buwan pa ang nabayaran ko. So ayan po guys, 2 buwan pa po akong nakabayad pero in-offera na po ako ng home credit ng product loan. Sa May 2024 pa po yan matatapos. So ngayon guys, balik tayo sa taas at subukan nating applyan na naman. Balik muna tayo sa aking dashboard guys at titingnan natin kung may offer din bang nakalagay doon. Scroll down lang natin guys. So meron nga. So ngayon, pindutin natin ito guys para makapag-apply tayo ulit. So ngayon, i-update lang natin ang ating mga personal information. Una, dito po tayo sa ating monthly net income. Ibig pong sabihin yung monthly net income ay yung kinita natin isang buwan na nakabawas na yung mga taxes, mga deductions at ang ating mga utang. Yan po ang ilalagay natin dito. Ito po talaga ang pinakamahalaga guys kapag mag-apply po tayo ng mga loan. Sa ating monthly income po talaga sila bumabase. Kaya kung maaari, medyo laki-lakihan natin yung paglagay natin dito ng amount. Tip ko lang po iyan sa mga bagong mag-a-apply ng mga cash loan app. So yan po ang susunod po natin gawin na i-click natin itong save. Please wait for a few seconds while we verify your information. So hindi ko lang ito ika-cut guys para masaksihan natin lahat kung legit ba itong bagong offer sa akin ng home credit. Review and update information. Update correctly your details below to proceed. So tulad po ng sinabi ko guys na kapag magre-reloan tayo, na kapag magre-reloan na tayo ay kailangan na lang nating i-update yung mga pinalapan nating detalye doon po sa mga nakaraan nating pag-apply. So ang importante lang dito guys ay ang ating selfie at ang ating valid ID. Pero kung may kailangan po tayong i-update sa ating tirahan, sa ating address, kung nagbago na po tayo ng address, pwede pa rin natin i-edit yan. I-click lang natin itong may kulay green nga may ballpen na icon. At ganun din po sa ating contact details. Ang sa akin naman ay ito lang ang selfie at ang valid ID ang i-update ko. So una, pinutin ko lang itong selfie. At ayan po, huwag daw kalimutang mag-smile.
bawal daw magsuot ng mga eyeglasses, bawal ang maraming mukha, at bawal daw magsuot ng sombrero. So ayan po, i-click lang natin itong take a selfie. Kailangan po ay madalian dito guys kasi automatic po siyang magka-capture. At kapag hindi pa okay sa tingin nyo, retake selfie lang po kayo. At kapag okay na, i-click lang natin itong submit photo. So ayan po, may nakalagay na po na up to date sa aking selfie. Ngayon guys, dito naman po tayo sa aking valid ID. I-click lang natin itong ating valid ID. So ito po yung mga primary ID na kailangan po ng home credit. I-click lang natin itong select ID, Unified Multipurpose or UMID ID, Driver's License, Philippine Identification Card, Postal ID, New, Voters ID, Professional Regulation Commission ID o PRC ID. So kailangan may isa po tayo dito guys na ating i-submit. So halimbawa sa akin ay itong driver's license. So ngayon i-scan na natin ang ating valid ID. I-click lang natin itong capture ID. Kailangan hindi blurred pong pagkakakuha kaysa kailangan pong mabasa yung mga detalye na nasa ating valid ID. At ayan na po, kung gusto po nating palitan dahil nagbago ang ating isip, i-click na natin itong change ID. And then, ibabalik po tayo doon po sa select ID. At ayan, kapag okay na po, ilagay po natin dito ang ID number at ang expiration date. And then pagkatapos niyan, i-click natin itong save. At ayan po, updated na po ang ating valid ID. Pagkatapos niyan, i-click na natin itong submit for approval. Loan application status processing. So hintayin lang natin saglit. So ayan na po guys, almost there. Malapit mo nang makuha ang product loan mo up to 60,000 pesos. Kanina doon sa dashboard 40,000 pesos lang po yun. Pero ngayon dinagdagan ng 20,000 pesos, nagiging 60,000 pesos na. Wow! Okay ah. So pre-approve na naman tayo guys. Binigyan na naman ako ng QR code. Scroll down muna natin guys ha. What's next? Go to a partner store and present this QR to a home credit sales agent. So ito na po ang aking QR code guys or claim code. So scroll down pa natin guys. Important. Bring your ID driver's license. Your product loan is valid until December 4, 2023. So 7 days pa rin ang expiration date nitong pre-approval natin guys. Kapag nalagpas po tayo ng 7 days, hindi natin mapuntahan yung store, ay may invalid na po ang ating application or ang ating pre-approval at mag-apply na naman tayo ulit. So legit po siya guys na kahit na may existing balance pa po tayo, ay makaka-reloan pa ulit tayo. Ang importante lang naman dito guys ay makakabayad po tayo sa ating mga obligasyon. Kahit ilang ulit po tayo mag-loan dito sa home credit,
Basta makaya nating bayaran, walang problema po yun. Kung itatanong niyo po sa akin guys kung nakailang loan na po ako dito sa Home Credit, pangalawang loan ko pa po ito guys. Pangatlo sana ito, kaya lang di ko po ito itutuloy kasi parang hindi ko pa kayang bayaran. So pangalawang loan ko pa lang dito sa Home Credit. So yun lang po guys, salamat. At sana may natutunan po kayo sa video ito guys. Paki-like lang po kung nagustuhan nyo at paki-share na rin po sa iba para may idea din po sila. At para sa iba ko pa pong mga tutorial videos na na-upload ko na about Home Credit, paki-click na lang yung link ng playlist na nilagay ko po dyan sa description area sa baba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.